Well, siyempre, naka-schedule naman po itong trial na gagawin natin hanggat matapos itong apat na articles of impeachment. So itong mga delays that are happening, hindi naman natin sinasadya ito, pero nakaka-delay po ito ng ating proseso sa paglilitis at nakaka-delay sa pagpapalabas ng katotohanan. So hopefully, bumilis-bilis tayo because sabi nga, no, justice delayed is justice denied. Tama si Kong Ace, no? Apart from the delays, kasi apat na articles yan, na-simplify namin yung article ng tatlong witnesses, no? Itong confidential funds, article ng confidential funds, nakalinya na ang mga witnesses natin. Most of them are hostile and some of them are government agencies, no? So maapektuhan yung mga subpoena namin witnesses from government agencies. Nandiyan ang Philippine Statistics Authority, no? Para i-validate yung mga nakalagay sa acknowledgement receipts. Gobyerno yan, Nandyan ang possibly a handwriting expert from a government agencies, no? At hindi naman natin kontrolado talaga because of the weather na nagsususpend ng mga government offices, no? So ang problema dito is talagang maapektuhan ng schedule. And confident po ang prosecution na talagang dapat ipakita lahat ng mga dokumentong to. Hindi pwedeng i-shortcut kasi ang audience na hindi lang ang Senado, hindi lang ang Senate judges, ang audience na funds, yung mga land bank checks, no? Tapos ngayon, yung mga sinong kumuha ng check na yon. Ang susunod dyan is saan pumunta. Ang susunod dyan anong accountability ng mga public officers, ang VP, ang Special Disbursement Officer, ang security personnel, no? Yun ang buong storya. Hindi po pwedeng i-shortcut ang buong storya. Kundi, kasi malilito na ang public, no? The other thing is boredom. Kasi kung ganyan ka, di ba Kong Ace, baka mawalan na kasi nadaganan na tayo ng bagyo, naulanan na tayo, we're surrounded by floods, nawawalan na ng priorities sa taong bayan itong pinag-uusapan natin ng impeachment. Kanya dumadami ang conversation tungkol sa plunder, flood control, bumabalik tayo sa kwento na yan. So the challenge really for the spokesperson, the prosecution, is to bring it back to accountability of public funds tsaka yung public trust na subject matter ng impeachment. Lumalayo tayo sa storya na yan dahil sa nangyayari ngayon sa atin lahat, no? And for my follow-up po, siguro, kasi since yung prosecution po, if hindi ako nagkamali, 31 days for the Article 1, and noong nakaraang ambush interview din po with Kong Jervil, ang sinabi niya po, i-re-evaluate nga if magagamit or may-utilize po itong 31 days. Sa ngayon po ba, inline din po dahil nagkaroon nga ng suspension, may-utilize po ba ng prosecution itong 31 days or hindi naman po? Kong Ace, if I can answer this. Yes, please, Tita Lorne. Sa palagay ko, itong 31 days naman, hindi naman kailangan lahat, no? Kasi nagpapasalamat tayo na dahil sa in-approve ng Senate Impeachment Court at ng presiding officers, si Senator Cheese, no? Ng judicial notice, nagkaroon ng judicial notice ng lahat ng mga transcripts, lahat ng mga proceedings sa House Committee on Good Governance and Public Accountability, no? Kanya nakita natin yung testimony ng ating kasama sa House, hindi na kinailangan ni Kong Lordan, no? So, mapapadali ang presentation of evidence because of this judicial notice. Ang ibig sabihin ng judicial notice, hindi na kailangan pakita yung mga transcripts sa House, hindi na kailangan i-produce yung mga documents, no? At maraming admissions doon. So, yung mga gusto namin dyan, hindi na kailangan. Nalaman nyo in the next few days na mababawasan ang witnesses natin dahil sa judicial notice na yan. At dahil sa testimony ng mga witnesses, lalong-lalo na si Acosta, maraming napatunayan ang prosecution sa kanya. Alright, thank you po, Kong and Attorney. Sorry, before lang po magtuloy, Attorney Lorna, tumataas po yung headroom ninyo, ma'am. Baka po pwedeng pababa po yung inyong gadget or yung inyong screen. Yeah, is that better? Is that better? Okay pa. Thank you, ma'am. Okay na. Okay po. Yan. So after po marinig natin si Pam,
Siguro bigyan naman natin ng pagkakataon si Haji na mukhang nasa labas pa ngayon at inuulan. Haji? Good morning. Good morning, Attorney Lorna and Kong Ace. Good morning po. Morning. Opo. First question ko po, follow up lang po kay Pam. So if ever po na halimbawa, although wala pa namang final decision ng impeachment court, kung magpo-4 po ba kayo doon? Tita Lawrence? Ako ba? Kala ko yes. Ladies first. Yeah. Si Kong Ace muna kasi syempre Sige. affected rin ang sessions ng mga affected din ang sessions sa lower house Yeah. at sa Senado, no? Pero sana sana ang to me, first ang ideal diyan sana ang impeachment at 3 o'clock hapon para makatuloy-tuloy na hanggang so that the both houses can do their legislative work in the morning or committee hearings. Tapos yung 3 o'clock hanggang sawa na yon. 3 to whatever, Yeah. 3 to the evening. Kasi pag umaga, naabutan ng lunch. So, and then nakakain din ng hapon. So it's my view here, it's better to have 3 in the afternoon hanggang sawa. Whether it's 3, 4, or 5 days, nasa impeachment court na yan, To me, the sooner the better. Kasi baka abutan tayo ng syempre, may filing of candidacy na, Hindi ko alam ang deadline. Kung Ace, kayo po. Yeah, okay. Yung Thursdays kasi is devoted yan for committee hearings ng mga senators in a different committee. So medyo mahigpit yung kanilang schedule. Kaya I agree with the suggestion of Tita Lorna na gawin siguro sa hapon. Morning yung legislative work and then 3 p.m. 1 to sawa. Doon na natin talakayin itong impeachment. Dahil equally important din naman itong usaping ito. Gagaya ng ginagawang legislation ng ating mga senador at ating mga kongresista. If and when they want to extend a little bit more and become patriotic, magdagdag ng Friday. Yung Friday, libre yung araw na yun. Pwede namang gawing for trial lang, the whole day kung gusto nila. Para yung Thursday, gawin lang nila for committee hearings and then Friday, pwede na siguro silang mag-impeachment dyan. Yun ang, I think, if we want to finish this as early as possible, siguro para hindi tayo abutin ng Pasko, siguro magdagdag ng isang araw. I agree. At saka, anyway, pinapakain naman tayo ng dinner doon. Hindi naman tayo bring your own baon doon So, That's ayun, correct. miski na extended tayo hanggang gabi. Kasi nawawala din the reason I think afternoon is better, lalong-lalo na sa mga kababayan natin, sa umaga, nasa opisina sila, or pinahatid sundo ang mga anak. Pagdating nila, magluluto sila ng lunch. Mamaya, hapon na, So maganda yung hapon para maabutan natin yung mga nakauwi na, mapapanood nila live, hindi lang sa news or sa YouTube, ang impeachment proceedings. At hindi lang yon, pag mahaba, hindi puputulin ang testimony. Ang mahirap pag pinuputol ang testimony, lalong-lalo na kami as lawyers, naintindihan natin na pag pinutol ang testimony ng isang witness, lalo na isang hostile witness, pwedeng i-coach, pwedeng sabihin ng mga lawyers, na ba't mo sinabi yun, ito ang dapat mong sabihin, We don't want that to happen. Nangyayari yan kung mapuputol ang testimony, mako-coach o mabibigyan ng dapat na sagot, siguro, ng defense team ang mga witnesses. Not to preempt bad faith, or to preempt malice, but it is better na continuous. Continuous ang direct, continuous ang cross, redirect, recross ng isang witness sa isang setting, isang araw. Yun ang ideal, And that can be achieved kung mag-umpisa tayo ng 3 o'clock hanggang sawa. And then maganda yung ginawa ni presiding officer na kasi dati nai-interrupt ang witnesses ng mga questions ng senator judges, Maganda ang procedure ngayon, the senator judges can ask at the end, para hindi ma-interrupt ang testimony ng witnesses. So, Friday is a good day to have a whole day kasi wala naman pasok. I think in both houses, Kung Ace, wala rin kayong pasok. Yes. Yeah, wala namang pasok. So, it's a good day to have an additional impeachment schedule.
Okay. For my next question and perhaps the last na lang po, Attorney Lorna and Kong Ace. Yesterday, sunod-sunod po yung public statements ni Vice President Sara Duterte. She was talking about transparency and accountability kung saan according to her, it demands not only a single government office but lahat daw po ng government offices ay dapat napopromote yung transparency and accountability. Yung konteksto po kasi nito ay yung travel authority na inilabas po ng Malacanang para sa kanyang supposed trip to Japan but was canceled yesterday. Pero ang yun nga po, ang binabanggit po niya, yung transparency and accountability raw po ay hindi lang dapat sinisingle out sa isang government office. Siguro po ang binabanggit po niya ay parang nasisingle out po yung kanilang opisina pagdating po sa paghahanap ng transparency and accountability. Would you like to comment on her public statements? Well, So, first, yeah, I'd like go ahead. Okay, Go thank you, Tita Lawrence. Well, ako, kaya nga in-announce na merong scheduled trip ang ating Vice Presidente because that exactly is transparency. You're a public official. People must know where you are. Kasi sa panahon na merong dilubyo, kagaya nitong nangyayari sa atin na baha, bagyo, hindi naman pwedeng magpawalang kibo na lang ang ating mga officials sa gobyerno. And that's exactly why perhaps there was an announcement made by the USEC of PCO, si Attorney Claire Castro. So I guess kung sinasabing sinisingle out, when the President travels, every time he travels, sinasabi naman kung saan siya din pupunta. So there's no difference actually. And this is part of the transparency that this government is now espousing. So sa tingin ko walang I think misplaced yung ganung pananaw, yung ganung statement. Tama si Kong Ace. Gusto ko lang idagdag. Every time nagkakainitan sa impeachment trial, nagkakaroon siya ng press conference. Parang kino-confuse ang publiko, kagaya kahapon, nabalitaan natin na nag-file na naman siya ng perjury case, against Madriaga sa Quezon City, Parang iniiba niya ang storya so that people will not focus on the impeachment. Sinasabi na naman niya na ito na naman ang issue ng flood control. Sana naman ang presidente in terms of this. Ang tanong natin, where is the Vice President in all of this, Where are her, alam naman natin na in addition to her confidential funds na subject ng impeachment case, meron tayong alam na she has a total of 2.3 billion. In 2023, ang pondo ng Vice President in 2023, inclusive of confidential funds, was 2.3 billion. Ang confidential funds dyan na linilitis natin ngayon 612.5 million lang. Saan niya ginagastos yung pondo ng Vice President? That is where we require transparency, sinasabi ng mga followers niya, yung confidential funds ginamit sa gamot, ginamit sa buti nga Vice President, ginagamit sa gamot at saka sa gamot, sa pagkain, sa grocery, etc., sa supplies, Hindi naman yun ang ibig sabihin ng confidential funds. Di kunin mo sa billion mo, Madam Vice President. If you want transparency, you should start with yourself. Where are you spending your billions in presidential fund, vice presidential funds? Yung budget po ni Vice President Sara Duterte na 2.3 billion at yung confidential funds niya, yung kanyang budget for 2023, yun ang pinakamalaki sa Office of the Vice President, At wag natin i-blame ang president or the budget or Congress for giving her confidential funds. Ibig sabihin ba, pag binigyan ka ng confidential funds, regalo yan sa iyo, Madam Vice President. Hindi po yan regalo sa iyo. Public funds pa rin yan. So, if you are pointing a finger at all other government agencies, there are 3 fingers pointing back at you. So you start with yourself and start with presenting yourself, accounting for public funds in the impeachment court. Wag po kayo mag-press conference kasi hindi po yan ang korte ng bayan. Ang korte ng bayan ay ang impeachment court para sa accountable funds. Okay, na-contempt order na ako ng Senate sa sinabi kong yan. Maraming salamat po. Napakalinaw ng sinabi ni
Attorney Lorna Kapunan tungkol dito sa usapin ng transparency. And ang aking idadagdag lamang bukod dun sa sinabi ko kanina ay tungkol dun sa ang pagkakasagot ko kanina ay tungkol dun sa usapin ng kanyang travel ng Pangulo, because ito ay isang naging mainit na usapin, no? Lately sa social media, tinatanong bakit bang sinisingle out lang daw yung travel ng ating Vice Presidente. Hindi po ganun, no? Ang sabi po natin, transparency applies to all aspects of governance. Kung kasama dyan yung paalis-alis mo sa bansa, kung saan ka napupunta, kasama po yan. Di ba? In fact, I'm sure, no, before you go to a certain place, kagaya ng ginagawa ng ating Pangulo, bago siya pumunta sa isang lugar, nakaayos po yung audience, nakaayos po kung sino po yung sasalubong, nakaayos po lahat yan because may security protocols naman na sinusunod dyan. And tama, no? Transparency, hindi lamang dun sa kanyang physical presence in wherever, no, kung saan man ito, kundi yung pagpapatakbo ng iyong opisina kasama yan sa panawagan na magkaroon ng transparency. Kailangan nakikita ng taong bayan saan napupunta ang ating pondong ginagamit dito.